Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, November 2 na po, 2025, nakapasok na po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression o tinatawag din po natin ngayon na Bagyong Tino. Meron pong malaking pagbabago sa kilos at galaw nito. Aalamin po natin ang mga lugar na maaapektuhan niya at kung saan po siya direktang maglalandfall sa mga susunod po na mga araw. Meron pa tayong isang low pressure area na minomonitor dyan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Alamin din po natin ang weather system ngayon na nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago yan, ako'y makikiusap muna. Pabor ko lamang po na i-like nyo yung video natin bilang pagsuporta at para tumaas ang ating engagement mga kaibigan. Maraming salamat po. So sa huling pagkatalaho mga kaibigan, namataan po itong Bagyong Tino o Tropical Depression Tino na may lokasyon pong 1,300 kilometers east of northeastern Mindanao. Sa ngayon ho, medyo maintain pa naman yung lakas ng kanyang hangin sa 55 kilometers per hour at may bugso naman na umaabot sa 70 kilometers per hour. May pagbugso po pa west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Medyo mabagal ho yung kanyang pagkilos, kaya naman kung makikita ho ninyo, sa tinatawag natin na area of probability niya, may mga lugar itong madadaanan. So mamaya iisa-isahin po natin yan. So ngayon, tignan po muna natin yung tinatawag natin na track and intensity forecast. Ipapakita ko sa inyo yung magiging kategorya nito nga pong Bagyong Tino. Pagdating po ng November 2, ngayong araw din po yan, at alas 8 po ng gabi, magiging isang ganap po ito agad or magkakaroon siya ng intensification into severe tropical storm category. Nung pumasok siya mga kaibigan sa PAR, saglitan lamang yung pagiging tropical depression niya, umalo agad into tropical storm. Ang susunod doon, severe tropical storm. At tama po yung sinasabi natin, ayon sa advanced weather forecast, magiging typhoon category siya. Magiging typhoon category ito pagdating po ng alas 8 ng gabi ng November 3. Araw po yun ng Lunes hanggang sa November 4, alas 8 po ng umaga. Typhoon category pa rin siya pagdating po ng November 5, Wednesday, habang papalabas po na ating Philippine landmass. At may chance na ito maging super typhoon category pag nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon po isa-isahin natin yung mga lugar na madadaanan niya sa mga susunod na mga oras. So mas maganda ho na isulat ho ninyo, pakinggang mabuti, no? Samahan nyo muna ako sa kakaunting minuto na ito sa update po sa lagay ng ating panahon. So, alas 8 po ng umaga kanina o ngayong araw po ng linggo, 1,135 kilometers east of Eastern Visayas po ang magiging lokasyon po nito nga pong Bagyong Tino. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, ngayong araw din po ng linggo, 740 kilometers east of Eastern Samar at lalakas siya into 95 kilometers per hour or severe tropical storm category. At pagdating naman po ng November 3 ng alas 8 ng gabi, 225 kilometers east of Maasin City, Southern Leyte. Lalakas na po ito into typhoon category. Yan po yung ating pinaghahandaan. Tulad na aking sinasabi, matagal ko na itong nire-remind po sa mga kababayan natin na ito ay nasa kategorya ng pagiging typhoon or hindi rin natin inaalis yung kategorya bilang isang super typhoon category, which is eto nga po sa advanced forecast nakikita po natin. So ngayon silipin po natin yung tinatawag po natin na kanyang live weather forecast track at makikita natin yung pagkilos at galaw po ng Bagyong Tino. Sa ngayon kasi may mga pagbabago pa. So silipin natin, kung makikita ho ninyo, ang Bagyong Tino ay meron na pong sirkulasyon ng hangin talaga na nabubuo. At sa mga susunod po na mga oras, ay lalakas ito into tropical storm category. Magiging severe tropical storm, tulad ng aking sinabi, pasok ito sa pagiging typhoon category. Yan nakikita nyo na parang apa o nakalinya na yan, naka-highlights po na yan. Yan po yung tinatawag natin na kanyang area of probability. So may mga tsansa po na yan magbago pa o mag-recurve. At yung senaryo nan, Eastern Visayas po yung kanyang tinutumbok na matatamaan o direkta pong matatamaan. So kitang-kita nyo naman. So ngayon marami nagtatanong sa atin kung magbabago pa nga ba ang magiging direction po nito. Dahil kung makikita nyo sa ating forecast track, ito talagang lapat na sa Eastern Visayas.
may mga lugar po tayo na kino-consider diyan. So dito po muna tayo no sa ating tinatawag na forecast weather condition. Ito yung mga lugar naman po bukod po sa apektado ng bagyong Tino, meron din tayong ibang weather system tulad na lamang po ng northeast monsoon at shoreline. So dito na muna tayo, unahin muna natin ang Cagayan. Kasama po ang Isabela, ang Aurora, bukod po sa bagyong Tino, apektado din yan ng mga lugar na yan ng shoreline o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. At yun po, no, yung northeast monsoon at yung easterlies, malinsangan, yung nagre-resulta sa salpukan nila ay shoreline po ang nagiging kabuuan. So cloudy skies, aasahan natin umaga pa lamang ng linggo with scattered rains and thunderstorms, lalo na ho sa bandang hapon dahil sa shoreline. So kapag lumakas sa mga pag-uulan na yan, may posible tayong banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. So eto na, yung trap or extension po ng bagyong Tino ay nakakaapekto na po ngayon sa bahagi po ng Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands. So makinig tayong mabuti mga kaibigan. Ang weather condition po sa mga lugar na binanggit ko ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil nga po yan sa extension or trap ng bagyong Tino, yung pinakabuntot po ng kanyang bagyo. Minsan kasi yun talaga yung nagpapaulan. So kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras, posibleng impact o possible impact nito ay pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So makikita nyo, kitang-kita nyo naman, direkta talagang tatama ito sa ating kalupaan. At yung senaryo ng pagbabago ng direksyon niya, medyo maliit lamang yung tsansa. Dito naman tayo sa may Ilocos sa region, sa may Cordillera Administrative Region, daris po ng Cagayan Valley, ay patuloy pong makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon. So ang northeast monsoon ay wala namang masyadong direktang epekto pero meron namang mga light rains or mahinang pag-uulan ang ating aasahan and usually madalas yan sa madaling araw at bandang pahapon at paggabi. So sa Metro Manila naman po, ilang bahagi ng ating bansa ay patuloy ding naaapektuhan ngayon ng localized thunderstorms. At yung mga localized thunderstorms po ay madalas nagpapaulan ho yan sa hapon at sa gabi. Yung mga biglang bugso ng pag-uulan, napapansin nyo yun. Tapos after po ng bugso ng malakas na ulan, biglang aaraw. Yun po yung mga local thunderstorms na ating palaging minomonitor at nire-remind ko po sa inyo na kapag yung mga ganong senaryo po ay lumakas into severe thunderstorms, no, ay malaki po ang nagiging impact. Malabagyo po talaga ang resulta ng pag-uulan. Alam niyo yung biglang bugso ng pag-uulan, yung dami ng pag-uulan na yan ay kaya pong makadulot ng malawakang pagbabaha sa mga bahaing lugar. So ngayon babalikan natin yan at meron tayong mga lugar ngayon na nakakaranas po ng heavy rainfall warning. So ang heavy rainfall warning natin hindi lamang dahil nga po sa bagyong Tino. Meron din tayong heavy rainfall warning dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Ipapakita ko sa inyong mabuti. Asahan po natin ngayong araw po ng linggo, meron tayong ina-expect na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Cagayan, sa may Isabela, Aurora, Quezon, sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, at Southern Leyte. At by Monday naman po ng hapon hanggang sa Tuesday ng afternoon, meron tayong ina-expect po na 100, ito medyo madami ho, 100 to 200 millimeters na dami ng pag-uulan dyan po sa may Northern Samar, sa may Eastern Samar, sa may Samar, Southern Leyte at Leyte. 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan ang asahan natin sa Aurora, sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Aklan, Antique, Iloilo, Capiz at Guimaras. Yung mga lugar ho na yan, tulad na aking sinasabi, may mga tsansa pa sa pagbabago. Posibleng ibaba yung mga heavy rainfall warning kapag nawalang epekto ng ITCC or possible na itaas yung kanilang heavy rainfall warning kapag pumalit naman ang epekto ng trap or extension nga po ng bagyong Tino. Ang bagyong Tino ay nagbabanta pong mas lalo pang lumakas at ang direction po nito ay dito po patumbok sa may Eastern Visayas. So maging alerto po tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. So ngayon, marami nagtatanong sa atin kung anong kategorya naman po posibleng umabot po ang bagyong Tino. Dahil ang bagyong Tino ay nasa pasok po no, sa tinatawag natin na Typhoon
hanggang sa pagiging super typhoon category. So hindi po natin ni-rule out yung mga possibilities na pwedeng mangyari kapag ka ito po ay naging typhoon category na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kitang-kita nyo naman, pag typhoon category talaga, nasa 150 kilometers per hour ang lakas po ng kanyang hangin. So ang bagyong Tino po ay nakikitang tatama ngayon sa malaking bahagi po ng Visayas, lalo na sa may Eastern Visayas. Malawak po ang sirkulasyon ng hangin na meron nito at ito sinasabi natin na posibleng mas lalakas pa habang papalapit po sa ating Philippine landmass. So inaasahang lalakas pa po ang bagyo hanggang sa typhoon category bago ho ito tumama. Makinig ho kayo. Bago ho ito tumama sa Southern Leyte, sa Dinagat Islands, sa Martes po yan. At dapat nang maging alerto po tayo, lalo na po ang buong Cebu, ang Cebu City, mas lalo na ang Bogo City na natamaan po ng lindol noong Setyembre. Pati na po ang buong Panay Island, Iloilo, Aklan, Antique, Guimaras, Negros, Bohol, Northern Palawan at Mimaropa. Tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, ang signal number 1 ay posibleng itaas po ngayong araw din hanggang sa mga susunod na mga oras dyan po sa may Eastern Visayas at Caraga. Dulot po ng pagpasok sa loob ng ating parnang bagyong Tino. Ang bagyong Tino, nakaraan pa nakita na natin ito sa advanced weather forecast natin at hindi po nagbago yung kanyang direction. Bagamat lalo itong mas lumalakas pa ngayon, nakikita naman natin yung isang senaryo na hindi po natin inaalis. Anong senaryo yun? Yung senaryo na kapag ang bagyong Tino po, yung pinakasentro niya, ito po, yung umiikot na yan, yung pinakasentro niya, pag yan po ay mas lumapit pa sa Eastern Visayas at tumama sa kalupaan mga kaibigan ng ating bansa, may chance itong humina or mawalan po ng direksyon or ng sirkulasyon. May chance ang ganun po ang mangyari. Pero kapag wala naman po siya tinatamaan na impact para humina, ang chance naman ito pwedeng mas lalo pa pong lumakas. Alam nyo, ang Eastern Visayas, yung mga lugar na binanggit ko, sa mga direktang tatamaan po ng bagyong Tino, ngayon pa lamang po sinasabihan ko na po kayo na maging alerto at maging handa po tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Kung makikita nyo naman, akala natin baliwala lang ito or mahinang klase lamang ng bagyo. Pero kung nakikita nyo, kahit sa pagiging isang tropical storm category or tropical depression category na isang bagyo, ang lawak na po agad ng sirkulasyon ng hangin na kanyang nasasakop. It means lamang po na ang bagyong ito ay may kategorya bilang isang super typhoon. Look, tignan nyo po, meron pang isang sama ng panahon or LPA, low pressure area na nasa kanyang likuran. Sa week to ng ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, nakita na ho natin ito ang banta ng sama ng panahon na ito. At yan po nasa tinatawag po natin na medium to high chance na maging isang tropical depression kasunod po or pagkatapos po nitong bagyong Tino. So ang tendency po na pwedeng mangyari dito ay magsabay silang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yes mga kaibigan, hindi po natin inaalis yung mga possibilities na pwedeng mangyari sa ganong senaryo, pero sa ngayon more or nakapokus po tayo sa kilos at galaw po ng bagyong Tino. Ang bagyong Tino po kasi ay ito yung pinapangambahan natin na unang bagyo ngayon nga pong first week ng November. At ang first week ng November, lalo na po kapag nasa amihan season tayo na nanggaling sa silangan ng bagyo, nasa kategorya talaga yan ng malalakas. Kasi pag amihan season, usually ang mga bagyo nanggagaling po dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Bago ko makakalimutan, ay meron din tayong low pressure area dito na nasa unlikely na category na minomonitor. Pero ito naman po ay papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility at inaasahan din na may chance itong malusaw sa mga susunod na mga oras kung hindi po siya madedevelop bilang isang medium to high chance po na low pressure area. Unang-una, dahil po meron tayong banta ng super typhoon or typhoon category, lagi kong sinasabi na napaka-importante po na lagi kayong mag-antabay sa ating mga weather updates. Lagi ko po sinasabi na kinakailangan nyo pong i-monitor at bantayan po ang aking mga update mga kaibigan dahil ini-explain ko po talaga one by one at iniisa-isa ko yung mga lugar. Lalo na po sa mga senior natin dyan, kamusta ho kayo? Nawa ho, okay po kayo dyan. Yung mga nasa 72, 60 plus na mga nanonood sa akin, sila po talaga yung pinapriority ko dito na mas maunawaan ng maayos yung update natin. Uulitin ko, meron tayong bagyong Tino sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din tayong LPA dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Meron tayong ITCC, meron tayong Northeast Monsoon, meron tayong localized thunderstorms, meron tayong shear line. So bukod sa dalawang
sama po ng panahon, itong LPA at Bagyong Tino, meron din tayong mga weather system pa na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Unang-una, lagi kayong mag-antabay sa update natin. Pangalawa, lagi ko sinasabi na napaka-importante na dapat po secured natin ang ating mga kabahayan. Ngayon pa lamang po, pinapaalalahanan ko na yung mga nakatira ho dito sa Eastern Visayas sa area ng ating bansa, yung mga direktang matatamaan po ng Bagyong Tino. Kaya na ho, binanggit ko na, pwede nyo hong balikan yan mga kaibigan, mga kababayan. Yung mga lugar ho na yan ay dapat i-check na yung mga kabahayan kung yung mga gamit nyo ba ay naka-light materials lamang, or yung mga bubong mamaya hindi maayos ang pagkapako, mga may butas, no, importante na i-double check natin para kapag rumagasa or tumama po dyan ng direkta ang Bagyong Tino ay nakapaghanda po tayo at magiging ready tayo sa sitwasyon po na gano'n ang mangyayari. Tignan nyo mabuti, hindi pa rin talaga nagbabago ang bagyo, direction po ng Bagyong Tino. Base na rin yan sa tinatawag natin na kanyang area of probability. Pangatlong paalala ko, kinakailangan po yung mga nakatira dyan sa Visayas area, binanggit ko yung mga lugar kanina, kinakailangan lumikas yung malapit po sa paanan ng bundok, yung mga nakatira malapit sa ilog, sa mga baybayin, yung mga bahaing lugar, yung mga landslide prone area, mas maganda lumipat ho kayo sa mas safe po na mga lugar na kung saan hindi tayo makakaroon ng matinding pangamba dahil po sa banta ng Bagyong Tino. Actually, nararamdaman na ngayon ang epekto ng Bagyong Tino, lalo na ho kapag ito mas lumapit pa dito sa ating Philippine landmass sa Eastern Visayas. Pag yan ay sinabayan pa ng apat na weather system ng ating bansa, ay halos magiging doble po ang epekto nito sa ating bansa. Yung pang-apat ko na paalala, kinakailangan po ay meron tayong mga go bags na pang emergency kit natin. Meron po tayong mga flashlight, importante yan. Meron tayong pito, may mga extra food tayo ng tubig, kailangan po yan. Yung mga go bags na madali pong bitbitin. At eto pa, kinakailangan po na yung mga nakatira hindi lamang sa Metro Manila, sa Visayas at Mindanao, lahat po ng bahagi o parte ng Pilipinas ay maglinis po ng mga basura, lalo na yung mga plastic, dahil yan po ang bumabara sa mga kanal na siyang nagiging main cause ho ng mga biglaang pagbabaha. Alam nyo, sa Metro Manila noong mga nakaraang walang bagyo, localized thunderstorms lamang ang nakaranas o nagpaulan, pero grabe na yung pagbabaha, lalo na ho sa Pasig area na very crowded po yung lugar. Nakita nyo naman talagang yung mga plastic nasa ilog na, wala po naglilinis, no? Kaya ang Eastern Visayas, alam ko, natuto na tayo sa banta ng sunod-sunod na mga bagyo, lalo na natamaan din po yun ng malakas na lindol ng September. I pray na nakahanda po sila at alerto sa banta po ng Bagyong Tino. Kaya po yung mga ganitong update na ginagawa ko, hindi po pananakot, bagkos pagbibigay po ng paalala para maging alerto po ang ating mga kababayan. Huwag nating baliwalain ang ating advanced weather forecast dahil dyan po nakasalalay ang ating buhay, ang ating kaligtasan. Kapag mas maaga tayo naghahanda sa isang bagay o isang malalakas o parating na bagyo, ay naaagapan po natin ang matinding pagkapinsala nito sa ating tahanan or ating mga kabahayan. Napaka-importante din mga kaibigan na dapat po safety natin ang ating mga importanteng gamit. So ano-ano ba yung mga importanteng gamit natin? Yung mga dokumento, yung mga papeles natin, at yung mga appliances na hindi mo masyadong kailangan, no? Itabi nyo na lamang, no? Kasi mamaya i-safety pa natin, buhatin pa natin yan, malakas ang baha, mahirap po talaga. I-plug out nyo lang yung mga saksakan dahil yan minsan nagiging problema ng pagkakuryente ng ating mga anak, lalo na kapag nakalimutan at tumaas po ang tubig sa ating pong mga lugar. At syempre napaka-importante na ipanalangin natin sa ating Panginoong Hesus na ito nga pong banta ng Bagyong Tino, at meron pa ditong isa, meron pang LPA dito sa kalurang bahagi ng ating bansa, at meron pang apat na weather system. Actually, pag pinag-pray po natin ng sabay-sabayan, instantly mawawala ho yan. At kung hindi man, kikilos yan or magbabago po, magre-record po, at mawawala yung tinatawag natin na rapid intensification ng isang bagyo na meron po sa kategorya ng Bagyong Tino. Maging alerto tayo ngayon pa lamang, sinasabi ko na itong Bagyong Tino ay nasa kategorya ng pagiging super typhoon. So maging alerto po tayo at maging handa sa bawat minuto, bawat oras na ating ginagawa. Layon ko sinasabi na kinakailangan po nating manalangin sa Panginoon. Hindi lamang tayo mananalangin at magpapasalamat sa Kanya kung tayo nakakatanggap po ng mga bagay na gusto natin. Bawat oras po kinakailangan natin manalangin. Alam nyo, kaya minsan ho inaalo ng Panginoon na tayo makaranas ng mga lindol, mga bagyo sa anumang parte ng ating bansa, ay para ho makita yung ating sincerity na lumapit ho sa Kanya
na we are nothing without God. Hindi natin magagawa ang isang bagay kung tayo ay walang Diyos, tayo po ay walang silbi. Pero kapag tayo po ay connected po tayo sa ating Diyos, alam nyo, kahit anong dilubyo man yan, sakuna, bagyo, lindol, alam natin at meron tayong peace of mind na safe po tayo sa bawat oras at bawat minuto. Uulitin ko mga kaibigan, ang bagyong Tino ngayon pa lamang ay nasa direksyon na ng Eastern Visayas. Maraming mga lugar ho dyan ang posibleng makaranas po ng matinding impact po ng bagyong ito. At ngayon nga po, nakapasok po ang bagyong Tino Category 1 or nasa signal number 1 ng ilang bahagi po ng Eastern Visayas. At yung pinakamalakas na signal warning po na maitataas dito dahil nga po nasa kategorya siya ng pagiging typhoon category, signal number 4. Pero kapag ito po ay umabot naman sa kategorya ng super typhoon na mga kaibigan, ay pasok na doon ang tinatawag natin na signal number 5 na category po ng isang bagyo. Which is ang signal number 4 at signal number 5, napakataas na po yan. Nagre-range na yung lakas ng kanyang hangin or bilis ng kanyang hangin sa 220 hanggang 250 kilometers per hour. So ayaw naman natin mga kaibigan na gano'n ang matinding kalakas na bagyo sa ating bansa. So ngayon pa lamang po ay dapat maging alerto po tayo. So mga kaibigan, mga kababayan, no, medyo mabilis yung pagkakasabi ko. Alam nyo, medyo talagang inaayos ko ho. No? Kahit mabilis yung pagkakapronounce ko ng mga words o yung pagkaka-explain ko, yung mga solid subscriber, listener ko po, alam po na ganito talaga ako mag-way or ng pagbabalita po sa lagay ng ating panahon. Ipapaalala ko na hindi pa natin masyadong nararamdaman ng epekto and fully effective na lamig ng northeast monsoon dahil po sa sunod-sunod na weather system sa ating bansa. Pero kung titignan nyo, ang pangunahing weather system pa rin na nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi po ng ating bansa, lalo na dyan sa extreme northern Luzon, ay etong northeast monsoon. Pero dahil may bagyo tayo, nagkakaroon sila ng kombinasyon. Yung apat na weather system ay sumasanib or nagkakaroon ng connection dito nga po sa bagyong Tino. Etong northeast monsoon, etong tinatawag natin na shear line, ITCC, at mga localized thunderstorms. Pag yan po lahat ay nagsabay-sabay, matindi po ang nagiging pinsala at nagiging epekto nito. So dapat po ngayon pa lamang meron na tayong plan A, plan B, at plan C sa mga posibilidad po na pwede nating gawin. Lalo na po dyan sa area po ng Eastern Visayas. May mga lugar po dyan na ngayon na hindi pa rin nakaka-recover sa banta po ng sunod-sunod na mga aftershocks ng lindol noong mga nakarang buwan, lalo na po ng September. Alam nyo, kapag meron tayong banta ng bagyong Tino, possible din, no, by Monday ay wala pong pasok ang pampublikong pang-pribado at pang-publikong eskwelahan sa mga lugar po na maapektuhan ito, lalo na po dito sa Eastern Visayas. So mga kaibigan, mga kababayan ko, lagi kong pinapaalala na dapat manatili tayong ligtas, stay connected po sa lagay ng ating panahon. Ugalayin nyo po mag-like and subscribe bilang pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat and then God bless po sa inyong lahat.